ito pong pag-uusapan natin, mga kababayan, ay yung nangyari pong hearing kanina kung ano mga kaganapan doon. Dahil may nakita po tayo, mga kababayan, na post ni Models of Manila na naando dun siya sa mismong hearing nitong TVJ kontra po dito sa Tape Incorporated, mga kababayan. At doon nga po sa hearing na yon ay hindi po natin nakita na nagpunta po ang TVJ, at ang nakita lamang po natin na naando doon base po dito sa sinabi ni Models of Manila ay walang iba kung hindi itong si Miss Jenny Perez, dahil siya po yung huling testigo na laban po dito sa Tape Incorporated, mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, inihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like, huwag na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo ng mga ganitong klase ng video at topic. Yung paliwanag ni Atty. Buko patungkol po dun sa nangyaring hearing kanina. So pakinggan po natin yung explanation nitong yung explanation or paliwanag ni Atty. Buko. Morning, Atty. Buko. Ano po ang nangyari po ngayong umaga? Masasabi lang namin, nag-testify na si Jenny. Jenny Perez. Okay. So maayos naman po. Yes. And so tapos na po yung mga witnesses for TVJ. Para sa injunction. Para sa injunction. Tapos na. We will submit our exhibits na by September 4. September 7 sila naman. Okay. So parang ganito pala, mga kababayan. Yun palang pagpipresenta pa. Eto pa unang-una, mga kababayan, ang tagal nga pala nito. Matagal talaga nga abutin ito. Kasi unang-una, yung pagpipresenta nitong sina Master Henyo Joey De Leon, Tito Sen at saka nitong si Miss Jenny Perez, para pa lamang po pala yun sa preliminary injunction. Hindi pa po pala para yun sa lahat ng mga kaso na isinampa po ng TVJ laban dito sa Tape Incorporated. Kumbaga, mga kababayan, yung 4 na hearing na nagdaan, isa lamang po pala ang pinaglalabanan nun, yung preliminary injunction pa lamang po. So kumbaga, halimbawa, pagdating doon sa copyright infringement naman, mga kababayan, another presentation pa po ulit. Ganun po katagal pala yan. Kumbaga, dito sa preliminary injunction, pagkatapos ng September 4, ang magpipresenta naman ay yung kabilang parte, mga kababayan, which is etong Tape Incorporated. At after nun, pag natapos na sila, doon pa lamang po magkakaroon ng paglilitis, mga kababayan. Doon pa lamang natin malalaman kung sino ba talaga ang mapapahinto at hindi sa paggamit ng trademark na Itbulaga. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Yun pala yung, kala ko kasi overall na yung pagpipresenta ng TVJ ngayon, mga kababayan, ay para dun sa lahat ng kaso. Hindi pa pala, para pa lamang po pala yon sa preliminary injunction. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Witnesses naman po nung so kailan po kaya matatapos itong sa injunction na ito? Within September. Within September po yun. So ipagpalagay natin, mga kababayan, yung sa injunction matapos din ang katapusan ng September. So ngayon, after nun, may ilang pa yon, tatagal pa yun ng mga ilang, siguro mga pagpalagay natin 2 weeks, mga kababayan, or 3 weeks. After nun, pagka naibigay na yung decision doon, ang sunod naman, mga kababayan, either doon sa copyright infringement or di kaya naman doon sa unfair competition. Maalin pa yun. So sa madalit salita, sumatotal, baka abutin pa to ng December. Or di kaya naman, baka tapos na ang New Year, abutin pa ito. Sobrang tagal ng prosesong ito, mga kababayan. Tapos sasabihin lang nung isang vlogger na ibigay na lang ng ganon-ganon. Diba? Sa ngayon nagkatala nun. after po nun, yung pong actual na case na. Magde-decide muna si judge doon sa injunction. Tapos nun, yung main case na. Yung main case na. Diba? Tama yung sinabi natin. After nun, may deciding pa. Tapos ang kasunod, either doon sa copyright at saka doon, or doon sa doon sa unfair competition, mga kababayan. So ipagpatuloy pa natin, matagal-tagal tong labanan na to. Matagal-tagal tayo magsasama-sama dito. Kung magtutuloy po So thank you very much po, Atty. Buko. Salamat po. So iyon po, napanood nyo po yung aking very short interview kay Atty. Buko pagkatapos po nung 4th hearing ng tape at ng TVJ, okay? So, actually nakita ko din kasama niyang bumaba si Ma'am Jenny Perez.
Kaso, ayaw nang magpa-interview ni Ma'am Jenny. She is a very private person. Sabi dito, ang question, if yung kabila aabutin ba ng 10 years, yun yung hindi natin alam. Kasi baka malay nyo, ganito kasi mga kababayan pagka halimbawa dun sa preliminary injunction, pumabor yung desisyon ng korte mga kababayan, dito sa TVJ, automatic ititigil nila yung paggamit ng trademark na Itbulaga. Kaya nga po may kasabihan tayo na huwag magpapakasaya yung kabila porket na iparenew nila yung trademark dahil unang-una may nakanganga, may nakaabang na cancellation doon sa trademark. Pangalawa, may preliminary injunction na pinaglalabanan na kung sakaling pumabor sa TVJ, automatic ititigil nila yung paggamit ng salitang Itbulaga or ng titulong Itbulaga, mga kababayan. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Hindi ko na dinaabutan, no? Yung umikot na ng ganun. So ang naabutan ko na lang talaga si Attorney Buko. Pero nakita ko mismo si Ma'am Jenny. She was there and sinabi din nga nung abogado na nag-testify siya at sinabi niya yung kanyang side kung ano sa tingin niya yung mga nangyari dito sa awayan ng tape at ng TVJ para sa Itbulaga. Hindi, para sa akin, hindi naman awayan yan Hindi lang pagkakaunawaan. Ano po, hindi pagkakaunawaan ng tape at saka nitong TVJ. Ano po, kasi pangit yung term na awayan. Okay, so, after nung short interview, nakapagkwentuhan pa kami ni Attorney Buko. So, pinag-usapan pa namin. Ang hindi ko natanong doon sa interview niya, pero napagkwentuhan namin off the camera is yung sa IPO. Okay? Alright. Kasi yun nga, like I said, dalawa yung kaso Dalawa yung dinidinig Isa dito sa Marikina para sa copyright at dun sa trademark. So ito yung update about dun sa trademark na issue na yung Dabarkads, 'di ba, na trademark na final ng TVJ ay ino-oppose ng tape. So totoo 'yon, kinumpirma ni Attorney Buko. Tanungin din natin mamaya kay Attorney Maggie, 'di ba? Para pakinggan natin yung side nila. Sa madalit salita nga mga kababayan, tunay nga ino-oppose nga or hinahabol ng or tinututulan mga kababayan ng Tape Incorporated yung yung pagpaparegister ng TVJ dun sa trademark na Dabarkads mga kababayan, dun sa paggamit nila ng Dabarkads. So ngayon, ang problema kasi dito, paano nila i-oppose yun kung hindi naman kanila? Ano to, another kam-kam na naman? Kasi alam niyo mga kababayan, talagang garapalan yung ginagawa ng kabila. Alam niyo kung meron kayong delikadesa, ititigil nyo na yung ganyang gawain nyo dahil may balik po yan, may karma yan. Baka bukas makalawa, hindi na kayo makita sa noontime show at biglaan na lang makat yung kontrata ninyo sa GMA7. Diba? Kasi ang ginagawa nila talaga mga kababayan, kung titingnan natin, talagang kam-kam na kam-kam. Bakit hindi pa ba kayo nasiyahan do sa trademark? Hindi pa ba kayo nasiyahan do sa kanta? Hindi pa ba kayo nasiyahan doon? Kailangan nyo pang kuhanin yung Dabarkads. Di ba nagpalit na nga kayo ng kapuso? Bakit? Hindi ba masarap gamitin yung salitang kapuso? So, totoo yun. Ino-oppose. So, nag-file sila. Tapos, nag-pass na din ng sagot yung tape. Ay, sabi dito ni Kuya Balaes the Great, kasi gusto ng tape, kung hindi nila magagamit ang Itbulaga trademark, gusto nila na pati yung salitang Dabarkads ay hindi na din magagamit ng TVJ para parehas nga naman na mawawalan. Ewan ko sa kanila, baka siguro yun yung pagtingin nila. Pero alam niyo mga kababayan, kahit ano naman kasing itawag sa atin ng TVJ, wala namang problema dahil sobrang lakas nila ngayon. Kahit anong itawag sa atin ng TVJ, yun na yun Kahit nga tawagin tayo mga kababayan, walang problema. Basta maganda, yung programa ng E80 talagang sinusuportahan ng napakaraming tao. Yun lang naman po yung mahalaga sa akin